Alam niyo po ba na ang ating Panginoon Jesucristo ay merong struggle din pagdating sa pagiging tao o sa laman? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna ang ating mga kapatiran, si Lilibeth Dalanon, si Rogelio Ganabe ng Davao. Hello po sa inyo. And happy birthday po kay Sister Elisa Ojerio, Ryan Torres, and Norma Luwansin. Nakikiselebrate po ako sa inyong karawan. Ang Diyos po ang magpala sa inyo. Now, yung ating pag-aaralan po ay patungkol po sa ating Panginoon Jesucristo nung siya ay nananalangin sa Garden of Gethsemane. Ito po yung mga panahon na si Judas ay umalis na, no, at naghudas na at aarestuhin ang ating Panginoon Jesucristo. At ang ating Panginoon Jesucristo during that time nananalangin ng taimtim. At bilang Diyos na nagkatawang tao, talagang nakakaramdam siya ng stress or syempre si Jesus pag kinurot mo siya physically, no, masasaktan talaga siya. Ganun rin yung emotion niya, no, merong talagang hindi maipaliwanag na nararamdaman ng ating Panginoon Jesucristo, matinding ang term nga na ginagamit dito yung agony. Kaya makikita natin dito sa verse natin, no, na yun yung experience ni Jesus, matinding pagdadalamhati. So dito po, sabi po rito sa Luke chapter 22, 42 hanggang 44, nananalangin siya, no, bilang Diyos na nagkatawang tao na daranas ng matinding paghihirap. Isipin mo, alam ng Panginoon Jesucristo yung dadanasin niya kinabukasan na yung mga Romano, no, mga sundalong Romano, mga brutal yun eh. Wala naman konsensya yung mga yun eh. Hindi iniisip kung gaano ka sakit yung mararamdaman mo. Actually, mas masakit, mas brutal, mas nasa-satisfy sila eh. Kaya isipin nyo na lang yung panglatigo nila na merong mga bakal-bakal na mga sima, no, sa dulo, na pag inihataw sa'yo, tapos pagtanggal na ganun, pagbalik na ganun, kasama na yung laman. So, ganun ka tindi yung dadanasin ng ating Panginoon Jesucristo. Kinabukasan, bubugbugin siya, nandun siya sa mercy, at the mercy, kumbaga, he's under the whim of the Roman soldiers, na kung ano maisip ng mga sundalong gawin sa kanya, yun yung gagawin nila. Kung ilang beses siyang pagpupukpukin sa ulo, koronahan ng tinik, ibaon sa kanya yung mga tinik. Bilang tao, alam ng Panginoon Jesucristo kung anong mangyayari sa kanya kinabukasan, at alam niya kung gaano kasakit at gaano kahirap yon. Kaya po, sabi niya rito sa verse 42, Father, if you are willing, remove this cup from me. If you are willing, Father, sana hindi ko nadanasin to. Nevertheless, not my will, but yours be done. Hindi ang kalooban ng laman. Hindi yung self-preservation. Hindi yung sarili ko. Hindi yung laman ang masunod, kundi ang kalooban mo. And there appeared to him an angel from heaven, strengthening him. And being in agony, he prayed more earnestly. And his sweat became like great drops of blood falling down to the ground. Yung pawis ng ating Panginoon Jesucristo ay parang, mga dugo na talaga na, no, mga nagbubutil-butil na mga dugo na pumapatak sa lupa. So ito po yung una nating katuruan ngayong araw. Jesus experienced deep and intense sorrow. Ang ating Panginoon Jesucristo yung naranasan niya doon pa lang sa Garden of Gethsemane. Hindi pa niya nararanasan physical, no? Yung emotional anguish pa lang. Yung alam mo na dadanasin mo yung matinding pagdurusa. Yun po yung deep and intense sorrow. Sa Tagalog nga po, sabi rito, sa kanyang matinding paghihirap ay nananalangin siya ng higit na taimtim. At ang kanyang pawis ay naging gaya ng malaking patak ng dugo na tumutulo sa lupa. Mga kapatid, ilagay natin yung ating mga sarili sa Panginoong Jesucristo at that time.
that you will experience such kind of suffering. Alam mo yung ibibigay mo yung sarili mo sa mga taong napakasasama na gagawin nila kung anong gusto nilang gawin sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya yung intense, yung sorrow, yung anguish ng ating Panginoon Jesucristo. And point number 2 natin, Jesus battled against the desires of the flesh. Ang ating Panginoon Jesucristo nakikipaglaban doon sa desire of the flesh. Ano ba yung desire of the flesh? Ano ba yung gusto ng laman? Of course, yung gusto ng laman hindi masaktan. Gusto ng laman hindi maghirap. Gusto ng laman comfort. Gusto ng laman self-preservation. Gusto ng laman hindi makaranas ng pananakit ng ibang tao. Yun yung nilalabanan ng ating Panginoon Jesucristo at that point in time. Kaya sinasabi ng Panginoon Jesucristo, Father, if you are willing. Sa Tagalog po, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito, ang kopa ng paghihirap, itong suffering na ito. Kasi ayaw talaga ng laman na masaktan. Sipin mo, ipapako ka doon sa krus dito. Ipapako ka doon sa krus. Yung bigat ng katawan mo, dadali nung yung buto natin dito sa gitna dito. No, dadali nung kamay mo. Yung bigat ng katawan mo, tapos nakapako dito. Alam mo, kung i-imagine mo lang, sobrang hirap eh. Kahit ikaw, ako, ayaw nating mangyari yun sa ating mga sarili. Tapos may koronang tinig ka pa. Tapos pinaghahataw ka pa at pinaglalatigo ng mga Romano. So Jesus was really battling against the desires of the flesh. Yung desire of the flesh, yung gusto ng laman, ayaw masaktan, ayaw maghirap. Pero sabi ng Panginoon Jesucristo, Father, not my will, not the desire of the flesh, hindi yung gusto ng laman ang masusunod, kundi kayo. Ama ko, kayo ang masusunod. Not my will, but your will be done. Pangatlo po, Jesus submitted to the Father's will. Ito po yung pinakapuntos nito, no? Ito na po yung pinaka-climax ng submission ng ating Panginoon Jesucristo sa kalooban ng Diyos Ama. Ever since pinanganak ang ating Panginoon Jesucristo, nung nagkatawang tao siya, ipinakita niya sa atin what does it mean to be a human being. Ang isang tunay na tao talaga ay nagpapasakop sa kalooban ng Diyos Ama. Tandaan natin, si Jesus Christ is the second Adam. Kung ang unang Adan ay hindi nagpasakop sa kalooban ng Diyos, yung pangalawang Adan ng ating Panginoon Jesucristo, kinakailangan niyang magpasakop sa kalooban ng Diyos Ama bilang pangalawang Adan upang lahat ng mananampalataya sa Panginoong Jesucristo ay kapwa na rin nakasunod sa kalooban ng Diyos Ama. Kaya po buong buhay ni Jesus Christ, pinakita niya yung life of submission. Yung buhay na nagpapasakop sa kalooban ng Diyos Ama. At ito na po yung climax. Ito yung against all your emotion. You really have to submit yourself. Minsan kasi, or madalas mga kapatid, yung mga decisions natin based on emotion. Madalas po yan, bihira lang yung logic, no? Madalas based on emotion, based on what you feel. At madalas po sinusunod natin kung ano yung kalooban ng laman, kalooban ng katawan. Pero ang ating Panginoon Jesucristo pinakita sa atin, sa matinding paghihirap niya na ito, pinakita niya sa atin na hindi dapat laman ang nasusunod, kundi ang Diyos Ama. Hindi dapat ang ating sarili ang nasusunod, ang kalooban natin ang nasusunod, kundi ang Diyos Ama. Kaya itong panalangin ng ating Panginoon Jesucristo na to, sinasabi niyang, not my will but yours be done. Ito po ay panalangin natin dapat araw-araw, moment by moment. Ito yung lagi nating dinadalangin, Lord, ito yung gusto ko pero ito yung gusto mo. Pero not my will, but yours be done. So Jesus submitted to the Father's will. Now, para po sa application natin, no, mula dito sa devotion na ito. Number 1 po, enrich your worship through gratitude. Yung ating pagsamba, pwede pa natin siyang ma-enrich, no? Ibig sabihin, mapagyaman. Mas maging meaningful yung pagsamba natin sa ating Diyos sa pamamagitan ng pagiging thankful.
Alam niyo po, kung babasahin natin 'tong maigi, ime-meditate natin, we will reflect on this, makikita natin kung gaano tayo inibig ng Diyos, inibig ng Panginoong Hesukristo. Makikita natin kung papaano nagsakripisyo ang Panginoong Hesukristo para sa iyo at para sa akin. Hindi pa man siya ipinapako doon sa krus, pero yung matinding pagdadalamhati niya, kitang-kita na rito sa habang nananalangin siya sa Garden of Gethsemane. And ako, sabi ko habang binabasa ko 'to, Lord, thank you. Thank you, Jesus. Hindi mo ako sinukuan, hindi mo kami sinukuan. Hindi mo sinabi na, okay, wag na lang nating iligtas yung sangkatauhan. No? Hindi ko to gagawin para sa mga taong makasalanan. Kasi isipin nyo, ikaw at ako, makasalanan tayo, pero merong isang Diyos na nagkatawang tao 2,000 years ago na dumanas ng ganitong klaseng paghihirap because, He wanted to save you and me. Hindi tayo karapat-dapat. Kaya pag napuno yung puso natin ng gratitude, ng pagpapasalamat, yung worship natin, yung pagsamba natin sa Panginoon talagang mas meaningful, mas malalim, mas nakakalugod sa Panginoon, mas mula sa puso. So enrich your worship through gratitude. Pangalawa po, never take Jesus' suffering for granted. Every time you reflect on the cross, every time you hear about the suffering of the Lord Jesus Christ, I hope never ever nating, parang nasanay na tayo. Lagi ko na naririnig, Jesus died for us. Jesus died on a cross for me. Normal na lang. Minsan, natetake natin for granted Parang, nawawala na siya ng impact tsaka meaning sa atin. Huwag nawa dumating sa punto, mga kapatid, na kapag sinabi ng isang tao, Jesus died for you, Jesus loves you, Jesus suffered for you, na wag naman dumating sa panahon na parang wala na siyang dating sa atin, wala nang impact sa atin. Let's not take Jesus' suffering for granted because at that point in time, Jesus gave His all. Binigay niya ang lahat sa atin. Yung buhay niya, binigay niya sa atin, inialay niya para sa atin. At lagi nating pagpahalagahan. Lagi nating isipin, Lord, thank you. Kasi ginawa mo yan 2,000 years ago for me. Pangatlo po, always submit your human will to God's will. Lagi nating ipasakop yung kalooban natin. Yung kalooban ng laman, yung desire of the flesh. Lagi nating ipasakop sa kalooban ng Ama. Katulad ng ating Panginoon Hesukristo, iminodel niya, ipinakita niya sa atin na dito sa ganitong sitwasyon, sinabi niya pa rin na, Ama, not my will, but yours be done. Nawa ito rin yung maging panalangin natin sa lahat ng mga desisyon na gagawin natin. Today, you will make a decision. Many of our decisions are, not glorifying to God. Mga hindi nakakalugod, hindi nakakatuwa sa Diyos. Pero sa mga pagkakataon na yon, nawa ito yung maging reminder sa atin na sabihin natin sa Panginoon, Lord, ito yung gusto kong mangyari pero hindi nakakalugod to sa iyo. Kaya, not my will, but your will be done. Always submit your human will to God's will. Para po sa ating discussion, why is submission to God's will an everyday decision? Bakit yung pagpapasakop sa kalooban ng Ama ay araw-araw nating desisyon? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. At para po sa ating dive deeper, pag-usapan po natin, dalawang tanong. What was the emotional state of Jesus while He was praying in Gethsemane? Ano ba talaga yung emotional state niya? Ano ba talaga yung na-experience niya? Bakit pumapatak ng dugo? Yung pawis niya, mga dugo na. So anong nangyayari during that time? And pangalawa po, why does the Bible teach that there's only one way to be saved? Bakit sinasabi ng Biblia na ang kaligtasan sa pamamagitan lang ng Panginoong Hesukristo? So dito po pag-uusapan natin yung 4 logical possibilities. So abangan po natin yan sa ating dive deeper video. Tayo po'y manalangin. Father God, as I reflect on Jesus in the garden, I see His deep sorrow and perfect obedience to your will. He battled the weakness of the flesh, yet fully submitted for sinners like me. Thank you for His suffering,
which I should never take for granted, and for the grace that brings me near to you. Teach me to worship with gratitude and remember what Jesus endured. When I struggle, help me submit my will to yours, even in fear and uncertainty. Train my heart to trust that your will is always good and perfect. Thank you for saving me through Jesus. Amen and amen. Kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. At magkita-kita po tayong muli bukas, alas 5 ng umaga mga kapatid. Pati po dito sa ating Dive Deeper, abangan po natin araw-araw. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.